Mahigit 3.4 billion pesos na halaga ng tulong at serbisyo ang kaloob para sa mga bangsamoro sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang program ng National Government at BARM Government Convergence Program ngayong araw. Ang News Now sa report. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na ugnayan ng national government at ng Bangsamoro government sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang ng Office of the President at Bangsamoro Government Convergence Program ngayong araw. Isang inisyatibang maghahatid ng mahigit 3.4 billion pesos na halaga ng mga proyekto, tulong pinansyal at iba't ibang frontline government services sa mga komunidad sa Bangsamoro. Isinagawang programa ngayong Martes sa 6th Infantry Campilan Division Camp Siongco, Awang Dato din Sinswat, Maguindanao del Norte na may temang mas matatag na Bangsamoro tungo sa bagong Pilipinas. Pinagsama ng programa ang dalawang pangunahing inisyatiba ng pamahalaan, ang regular na convergence program ng Bangsamoro Government na pinagsasama-sama ang mga ministeryo, tanggapan at ahensya upang direktang maghatid ng serbisyo sa publiko, at ang Bawat Bayan Makikinabang program ng Office of the President na layong ilapit ang mga programa at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ayon sa mga opisyal, aabot sa 3.4 billion pesos ang kabuang halaga ng mga proyektong inilunsad, kung saan halos 2.9 billion pesos ang mula sa Bangsamoro Government at higit 433 million pesos naman ang mula sa national government. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcos na ang matatag na ugnayan ng dalawang pamahalaan ay nakabatay sa tiwala, pananagutan at isang layunin na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. We reaffirm the enduring partnership between the national government and the Bangsamoro government. It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the national government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino. Inihayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Bawat Barangay Makikinabang program, tatanggap ang bawat barangay sa BARM ng 200,000 pesos. Ang 100,000 pesos nito ay ilalaan sa Presidential Scholars Program, kung saan 5 mag-aaral sa bawat barangay ang makatatanggap ng tig 20,000 pesos bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay gagamitin sa mga prioridad na proyektong matutukoy mismo ng mga komunidad. Binigyang diin ng Pangulo na mahalagang mamuhunan sa edukasyon upang magkaroon ng mas maraming kabataang Bangsamoro na makapagtatapos ng pag-aaral at makatutulong sa kanilang pamilya, komunidad at sa ibang bansa. Ayon pa kay Marcos, mula April 8 hanggang July 17, umabot na sa halos 7 billion pesos ang naipamahaging pondo sa 34,800 barangays sa buong bansa sa ilalim ng naturang programa. Kabilang sa pinakamalalaking ayuda mula sa Bangsamoro Government ang 1 billion pesos livelihood at socio-economic assistance package sa ilalim ng Special Development Fund na makikinabang ang mga dating kasapi ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade, gayon din ng mga byuda at ulilang naiwan ng armadong tunggalyan. Nagkaloob din ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng humigit kumulang 883 million pesos na halaga ng learners kits, teachers kits at technical vocational scholarship training allowances. Naglaan naman ng Ministry of Social Services and Development ng halos 687 million pesos bilang financial subsidies at emergency assistance para sa mga indigent persons with disabilities, individuals in crisis situations at mga ulilang bata sa Sultan Kudarat at Talitay, Maguindanao del Norte. Nagpalabas din ng Ministry of Labor and Employment ng 150 million pesos sa ilalim ng Bangsamoro Tulong Pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers, habang 15.7 million pesos naman ang inilaan bilang reintegration assistance para sa mga overseas Bangsamoro workers na umuwi sa rehiyon.
Upang mapalakas ang kahandaan sa kalamidad, ipinahagi ng Ministry of the Interior and Local Government ang 100 million pesos na halaga ng disaster response goods sa mga provincial local government units. Nag-turnover din ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ng 64 million pesos tourism park projects sa mga lokal na pamahalaan ng Matanog, Wao, Dato Saudi Ampatuan at Lamitan upang isulong ang pangangalaga sa kultura at pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Samantala, tumanggap ang mga dating combatants at mga pamilyang nangangailangan sa Camp Darapanan ng 50 resettlement housing units na nagkakahalaga ng 38.8 million pesos mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Kabilang din sa ipinamahaging tulong ang 18.7 million pesos na pantawid pasada fuel subsidy mula sa Ministry of Transportation and Communications, 14.9 million pesos sa Science and Technology educational grants mula sa Ministry of Science and Technology, at 5 billion pesos na halaga ng Emergency Operations Center equipment mula sa Ministry of Health. Nagpaloob din ng MOH ng 16.4 million pesos na tulong medical assistance sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund para sa Cotabato Regional and Medical Center at Iranon District Hospital. Kasama rin sa ipinamahaging tulong ang 3 million pesos na halaga ng food, medical at livelihood assistance sa ilalim ng Project Tabang, 2 million pesos agricultural at fisheries equipment mula sa MAFAR, 175,000 pesos na financial assistance para sa indigenous peoples na naapektuhan ng kalamidad mula sa MIPA at ang land title na nagkakahalaga ng 150,000 pesos mula sa MENRE. Sa panig ng national government, naglaan ng Office of the President ng mahigit 433 million pesos na pondo sa ilalim ng Social Civic Projects Fund para sa mga lokal na pamahalaan ng Cotabato City, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Basilan para sa mga prioridad na proyektong pangkaunlaran at mahalagang serbisyong publiko. Nagtayo rin ng mga ministeryo at ahensya ng one-stop service booth upang mas madaling ma-access ng mga residente ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa isang lugar. Ayon sa mga opisyal, isinagawa ang convergence program bago ipatupad ang mga election-related restrictions sa pamamahagi ng ilang uri ng public assistance kaugnay ng 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections sa September at Barangay Sangguniang Kabataan Elections sa November. Binigyang din ni Marcos ang patuloy na suporta ng administrasyon sa mga programang gumagalang sa kultura at pananampalataya ng mga Muslim sa pamamagitan ng Iftar Program. Mula January 2025 hanggang May 2026, sinabi niyang nakapagatid ng pamahalaan ng social at basic services, kabilang ang relief assistance, burial assistance at medical missions sa mahigit 18,200 beneficiaries. Sa nakalipas na 2 taon, higit 26,800 Hajj registrants din ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan. Hinikayat ni Marcos ang publiko na samantalahin ng mga programang inilulunsad ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kalusugan, mapalakas ang kabuhayan at maging katuwang sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Ayon sa mga opisyal, ipinakikita ng Convergence Program na ang mas matibay na koordinasyon ng national government at Bangsamoro government ay mahalagang hakbang upang mapabilis ang paghahatid ng serbisyo publiko, maisulong ang inklusibong pagunlad at lalo pang mapatatag ang kapayapaan sa buong Bangsamoro. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.